Ngayon, narito tayo sa Genesis 12 at ito talaga ang ating tinatahak. Ngayon, sisimulan nato ang isang pag-aaral tungkol kay Abraham. Kaya ang pamagat ng mensahe ngayon ay ang paglalakbay sa buhay ni Abraham. At ang dahilan kung bakit tayo patungo kay Abraham ay may ilang ka mga dahilan. Gayang alam nating lahat, si Abraham ang ama ng ating pananampalataya. Kaya sinimula ng Diyos ang isang bagong gawain ng kaligtasan kay Abraham. At ang kaligtasan ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Abraham ang unang taong sinabihan ng Diyos, ikaw ay matuwid dahil sa kayang pananampalataya. Kaya gusto nating tularan ang pananampalataya ni Abraham at ang buhay ko laya. At hindi lang iyan, gayang alam ng marami sa inyo, si Reverend Abraham Park ang nagtatag ng atong simbahan, ang aklat na inilathala pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang aklat 10 ay tungkol kay Abraham. Natapos niya ang pagsusulat ng mga transcript, ng mga manuskrito bago siya pumanaw. At ngayon, kamakailan lang ito na ilathala, di ba? At nasa Korean lang ito ngayon. Isinasalin ito sa Ingles. Ngunit simula ngayon, gagawa tayong malalimang pag-aaral sa aklat na ito. Kaya gusto kong ipakilala sa inyo ang nilalaman ng librong ito. Kaya ang pamagat ng libro ay medyo mahaba ito. Ang pamagat ay ang katuparan ng kaharian ng Diyos. At pagkatapos ay nagpapatuloy ito ay 10 na pagkalabaw og ang napulo ka mga sugo. At saka may subtitle pa yan. Kay Abraham, paglalakbay ng pananampalataya. Sa liwanag ng gabi ang administrasyon ng Diyos, sa kasaysayan ng pagtubos. Nako, medyo mahaba naman yan, di ba? Ang gingharian sa Dios napulo ka pagkaloob ug sugo, pagtuo ni Abraham ug kasaysayan sa pagtubos. Unsay buot ipasabot ni ini? Ang kakanapan nagpasabot og pagkumpleto. Kaya sinusubukan ng aklat na ito na ipakita sa atin kung paano makumpleto ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At kung titingnan mo ang konklusyon, sinasabi nito sa atin ang uri ng pananampalataya na kailangan upang makumpleto ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ang ganoong uri na pananampalataya ay pananampalataya ni Abraham. Tama ba? At pagkatapos ay mayroon tayong 10 pagkakaloob at 10 utos. Pag-usapan ko pa ito mamaya. Kaya ito ang pamagat ng aklat na ating pag-aaralan. Kaya ang libro ay nahahati sa 4 na kabanata at isang konklusyon. Kaya ang ilan sa mga pamagat ng kabanata ay tungkol sa istruktura ng Genesis at sa pagladlakbay sa buhay ni Abraham. Ang kabanata 2 ay tungkol sa 7 tipan kay Abraham at sa kaharian ng Diyos. Ang kabanata 3 ay tungkol sa 10 pagkakaloob na ipinagkaloob kay Abraham. Ang kabanata 4 ay ang 10 kautos ng Diyos at ang pagsunod ni Abraham. At ang konklusyon ay pananampalatayang kailaman para sa katuparan ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya iyon talaga ang paksa ng libro. Kaya kailangan nating matutunan ang tungkol sa buhay ni Abraham, tama ba? Sino si Abraham? Ang buhay ni Abraham ay maarang ibuod sa ilang mga numero. Ano ang ilan sa mahahalagang numero sa buhay ni Abraham? Ayon sa aklat na ito, ang buhay ni Abraham ay tungkol lamang sa bilang na 10 at bilang na 7.
Ngayon, base sa mga numero, mapanganib na teritoryo ito. Kung susuriin mo ang numerolohiya, maari, pakaiba talaga. Kaya kailangan nating maging maingat din niya. Kaya ang buhay ni Abraham ay nabubuod sa bilang na 10 at bilang na 7. At gayang alam mo, ang dalawang numerong ito ay napakahalaga sa Biblia. Napakahalagang numero ang 7, di ba? Ang 10 ay isa ring mahalagang numero. At lahat ng bagay sa buhay ni Abraham ay pawang 10 at 7. Halimbawa, sa buong buhay niya, lumipat siya sa 10 iba't ibang lokasyon. Kaya nanirahan siya sa 10 iba't ibang lungsod o rehiyon sa buong buhay niya. At saka ang Diyos, ipinagkaloob sa kanya ang 10 pagkakaloob. Nag-utos din ang Diyos, binigyan siya sa 10 utos sa buong buhay niya. Binigyan din siya ng Diyos ng 7 tipan. Kaya lahat ng bagay sa buhay ni Abraham ay pawang 10 at 7. Aba, ano ang kahalagahan nito? Bueno, hayaan ninyong pag-usapan ko sandali ang tungkol sa mga numero sa Biblia. May ilang mga numero sa Biblia na lubhang makabuluhan. Parang 7 at 10, di ba? May iba pa, di ba? Halimbawa, ang numero 1. Sa Deuteronomio, Kabanata 6, Talata 4, sinasabi, iisa ang Diyos. Tama ba? Kaya ang numero 1 ay numero para sa atong Diyos. Naniniwala tayo sa iisang Diyos, hindi ba? Kaya para sa iyong sanggunian, Deuteronomio 6:4. Ang bilang na 2 ay may kahulugan din sa Biblia. Ang bilang 2 ay ang bilang ng isang saksi. Ayon sa Deuteronomio 17, versikulo 6, sa korte, kailangan mo ng kahit 2 saksi para mapatunayan ang testimong iyon. Huwag mong husgahan ang isang tao gamit lamang ang isang saksi. Kailangan ay 2, 3 o higit pang mga saksi. Iyan ang sinasabi sa Deuteronomio 17:16. Pasensya na, sabi ng 17:6. At saka sa Pahayag 11, versikulo 3, sinasabi, sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibibigay ko ang aking otoridad sa aking 2 saksi. Kaya kapag sinabi ng Diyos, alam mo, ang 2 kong saksi, ang bilang 2 rito ay hindi nangangahulugang eksaktong 2 tao lamang ang nagpakatotoo tungkol sa Diyos. Isa itong simbolikong numero. Ito ang 2 tapat na saksi na nagpapatotoo tungkol sa Diyos sa mga huling panahon. Kaya ang bilang na 2 ay ang bilang niyang saksi. Mahalaga rin ang bilang 3 dahil ang atong iisang Diyos ay umiiral sa ilang persona, sa 3 tao, di ba? Ang Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tama ba? Ay ang bilang na 3 ay ang bilang ng langit kung saan nananahan ng ating Diyos. Okay? Ito ay konektado sa Trinidad. Okay? At saka ang numerong 4 ay mahalaga rin dahil ito ay isang numero para sa mundo na atong ginagalawan. Kasi noong unang panahon, naniniwala sila na may 4 na sulok ng mundo, di ba? Ang pananalitang iyan ay lumilitaw ng ilang beses sa Biblia. Kaya dahil ang daigdig ay sinisimbolo ng 4 na kardinal na direksyon. Alam niyo kung ano yan? Ilaga, timog, silangan at kanlora naman yan, di ba? Kaya ang numerong 4 ay sumisimbolo sa lupa. Kaya dito natin nakukuha ang numerong 7 dahil ang 3 dagdagan ng 4 ay 7. Tama ba? Kapag nagtagpo ang langit at lupa, doon ito kumpleto at perpekto. Tama ba? Hindi pa lang iyon. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, di ba? Unam kaadlaw siya nagbuhat o nagpahuway siya sa ikapito. Mao nga ang 7, simbolo sa pagkahuman o pagkaperpekto. Nahuman niya ang iyang buluhaton, nahuman ni Solomon ang templo sulod sa 7 ka tuig. Maraming halimbawang tulad nito sa Biblia. Kaya ang bilang na 7 ay ang bilang ng pagiging perpekto at pagkumpleto. Ang kulang ng isa riyan, ang bilang na 6, ay ang bilang ng pagbagsak dahil ang taong nilika noong ika-6 na araw ay nagkasala.
At pagkatapos, sa wakas, mayroon tayong numerong 10 na isa ring bilang ng pagkumpleto o kabuuan, kabusugan, kasi alam mo, pagbibilang mo na hanggang 10, puno na. Kaya ang bilang 10 ay isang bilang ng kapunuan. Kaya ito ang ilan sa mahalagang numero sa Biblia. May isa pa, yung numero 12, di ba? Napakahalaga ng bilang na 12 sa Biblia. Parang may 12 tribo sa Israel, ang 12 apostol ni Jesus, at nagkataon lang na ang 12 ay 3 beses sa 4. Tama ba? Kaya ang 12 din, katulad ng 7, ay ang bilang ng pagiging perpekto at pagkumpleto. Kaya ito ang ilan sa mahahalagang numero sa Biblia. At ang buhay ni Abraham ay nabubuod sa bilangon na 7 at bilangon na 10. Ibig sabihin, ang kanyang buhay pananampalataya ay isang ganap at ganap na buhay. At kaya nga ito ay isang buhay na maaari nating gawin bilang huwaran, hindi ba? Gusto natin yang tularan, di ba? At dahil tao rin siya, katulad natin, nagkakamali rin siya. Hindi naging perpekto ang buhay niya. Hindi naman siya parang Jesus, ha? Kaya marami rin siyang nagawang pagkakamali sa buhay niya. Kaya naman, makakaasa tayo diyan. Kasi kung perpekto siya, masasabi natin na, naku, hindi ko siya kayang maging katulad, di ba? Pero hindi siya perpekto. Meron siyang mga kapintasan. Marami siyang nagawang pagkakamali. Gayunpaman, ang Diyos ay gumawa pa rin sa pamamagitan niya. Kaya alamin natin ang tungkol sa buhay niya, di ba? Gayang sabi ko, sa paglalakbay niya sa buhay, doon siya sa 10 iba't ibang lugar. Maari mo bang pangalanan silang lahat ng santo? Maari mo bang pangalanan ang isa sa kanila? Ipinanganak siya sa Ur, hindi ba? Or nga mga Kaldeo. At pagkatapos ay lumipat siya sa Harang. At pagkatapos mula roon pumunta siya sa Kanaan, tama ba? Ang unang lungsod na pinuntahan niya sa kanan ay ang Shechem. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang lugar sa pagitan ng Bethel at Ai. At pagkatapos ay pumunta siya sa Ehipto dahil nagkaroon ng taggutom. At pagkatapos, nang matapos ng taggutom, mubalik siya sa pagitan ng Bethel at Ai. At pagkatapos ay pumunta siya sa Hebron. Dayon, miadto siya sa dapit nga Gerar ug sa Beerseba. At pagkatapos ay bumalik sa Hebron kung saan siya namatay, at siya ay inilibing sa Hebron sa yungib ng Makpela. Kaya sa buong buhay niya, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, nakapunta siya sa eksaktong 10 lokasyon at ginagabayan siyang Diyos sa buong paglalakbay. At gayang sinabi ko, binigyan siya ng Diyos ng 7 tipan sa buong buhay niya. At binigyan din siya ng Diyos na 10 pagkakaloob, kaya hayaan ninyong pag-usapan ko iyan. Ano ang mga pagbibigay? Ano ang mga pagbibigay? Ito ay isang salitang hindi naton masyadong ginamit, hindi ba? Sobrang hindi pamilyar sa amon. Ito ay karaniwang nangangahulugang isang bagay na pinahintulutan ng Diyos na ipinagkaloob ng Diyos. Okay, halimbawa, naliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama ba? Saan nagmumula ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay nagmumula sa biyaya ng Diyos na isang kaloob, tama ba? Iyan ang sinasabi sa mga taga-Epeso 2, mga talata 7 at 8. Sa biyaya ng Diyos tayo naliligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya, tama ba? Ito ang biyaya na nagbibigay sa atin ng pananampalataya upang maniwala, at sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, tayo ay naligtas. Kaya hindi natin ito pag-aari, di ba? Kaya tandaan, sa pangwakas na serbisyo noong retreat, tinalakay ko kung paano ang pagsunod ay bunga nga pananampalatayang iyan. Ang pananampalataya ay isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Regalo ito. Alam mo, nakatanggap ako ng mga regalo ngayon. Kaya yung mga walang ibinigay sa akin, naaalala ko kayo. Kaya ang biyaya ng Diyos ay isang regalo. Libre niya yung ibinibigay.
Iyan ang pananampalataya, tama ba? Ngayon, kailangan nating tanggapin iyan at sundin ang kanilang mga bunga ng pagsunod. Trabaho namin yan. At ang mga bungang iyon ang kailangan natong ibigay bilang sakripisyo sa atong pagsamba. Kaya ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos patungo sa aton. Inialay at tinatalikuran natin ang ating pagsunod sa Diyos, tama ba? Pero alam mo, ano ang nauna bago ang pananampalataya? Kaya ang pananampalataya ay humahantong sa pagsunod, tama ba? At iyan ang gusto naming magkaroon. Ngunit ang nauna kaysa sa pananampalataya ay ang biyaya. Kung walang biyaya, walang pananampalataya. Hindi tayo maaaring maniwala hanggang hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kanyang biyaya. Kaya kailangang ibuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa ating mga puso. At kaya nga kapag naririnig natin ang kanyang mensahe, maari tayong maniwala rito at magsabi ng amin dito. Tama? Kaya gaano tayo dapat magpasalamat dito? Wala kaming dinalang pagkain sa mesa. Parang may nagbibigay sa iyo ng lahat ng perang kailangan mo para makapagsimula ng negosyo. Ito, gawin mo. Hindi ba't maganda yun? $1,000,000. Gawin mo ang anumang gusto mo ito at maari tayong magtrabaho ng husto gamit iyan at mamunga ng mga bunga ng pagsunod. Pero bago pa man ang biyaya, mayroon ng iba pang bagay. Ano ang nauna bago ang biyaya? Iyan ang tinatawag na mga pagbibigay. Kaya ang 10 pagkakaloob na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham, ito ay nangyari bago pa man ang mga panahon, bago pa man ang paglikha. Sa puso ng Diyos, alam na niya. Sa kanyang isipan, iniisip niya, gagamiton ko ang lalaking ito na nangangalang Abraham at ipagkakaloob ko sa kanya ang mga bagay na ito. Kaya ang 10 pagkakaloob na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay una sa lahat, ang dakilang bansa. Sinabing ng Diyos, kayo ay magiging isang dakilang bansa, kaya't ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham na maging isang dakilang bansa. Pangalawa, binagyan siyang Diyos ng isang dakilang pangalan. Ang ganda ng pangalan ni Abraham, di ba? Pinag-uusapan pa rin namin ito. 4,000 taon pagkatapos niyang mamatay. Kaya't pinayagan si Abraham ng isang dakilang pangalan. Pangatlo, malaking lupain. Ipinangako ng Diyos sa kanya ang lupang pangako, tama ba? Ang 4, mga dakilang inapo. Sinabi ng Diyos na si Abraham ay magkakaroon ng maraming mga inaapo, di ba? Ang 5, ang pagkakaloob ay dakilang mahabang buhay. Sinabi ng Diyos na si Abraham ay mabuhay hanggang sa mabuting katandaan at pagkatapos ay isasama siya sa kanyang mga ninuno. Ang 6, ang pagkakaloob ay dakilang tagumpay. Kung magtitiwala ka sa Diyos, saan ka man magpunta, magkakaroon ka ng malaking tagumpay. Ipinagkaloob na iyan sa atin, bago pa man ang mga panahon, kung paniniwalaan lang natin iyan. Tama ba? Ang 7, ang pagkakaloob ay ang Mesiyas. Ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham ang Mesiyas. Ipinangako ng Diyos na ang Mesiyas ay darating bilang isang inapo ni Abraham. Ang 8, ang pagkakaloob ay dakilang katuwiran. Ang ika-9 na pagkakaloob ay malaking gantimpala. At ang ika-10 ay dakilang pagpapala. Kaya ito ang 10 kaloob na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham bago pa man siya isinilang. At dahil sinabi niya ang mga pagkakaloob na ito, ang biyaya ng Diyos ay dumating kay Abraham at nagawa niyang maniwala rito. At dahil doon, nagawa niyang sumunod. At sa pagtupad sa mga pagkakaloob na ito sa buhay ni Abraham, binigyan siya ng Diyos ng ilang mga kagamitan magagamit. At ano ang mga kagamitan iyon? Yan ang 10 utos. Hindi ito 10 utos, alam mo? Parang alalahanin ang Sabat o mga bagay na tulad niyan. Yan ang 10 utos. Ito ang 10 utos na partikular na ibinigay kay Abraham. Kaya, halimbawa, ang unang utos ay ang umalis sa kanyang bansa. Umalis ka sa bansa mo, di ba? Ayun ang unang utos. At ang pangalawang utos ay tumingin sa hilaga, timog, silangan, at kanluran. Ibibigay ko sa iyo ang buong lupaing ito, di ba? Kaya ang 10 utos na ito, kung susundin mo lang ang bawat isa at isa-isahin susundin, ang mga utos na ito ang magbibigay daan upang matupad ang 10 pagkakaloob sa buhay niya. Kaya nakikita mo ang connection doon?
Kung susundin mo ang 10 utos ng Diyos, ang 10 pagkakaloob ay matutupad sa iyong buhay. Kaya ibinigay ng Diyos ang 10 utos na ito bilang pahiwatig kung paano mo matupad ang mga pagkakaloob ni ito sa kanyang buhay. Kaya iyan ang ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham at sinunod niya ang lahat ng 10 utos niya. Ang huling utos ay, ialay mo ang iyong anak na si Isaac bilang handog na susunugin. At nang sa wakas ay sinunod niya ang utos na iyon, sinabi ng Diyos, ngayon ay talastas ko na ikaw ay natatakot sa akin. Inialay niya ang kaniyang minamahal na anak na si Isaac. Kaya iyan ang karaniwang buod ng tungkol sa kung ano ang aklat na ito. Kaya tingnan natin, pangalawa, tingnan natin ang buhay ni Abraham. At mayon, maikling pag-usapan ko lang ang 3 panahon sa buhay ni Abraham. Ang buhay ni Abraham ay maaring hatiin sa 3 panahon. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagkamatay sa edad na 175, maaari mo itong hatiin ng ganito. Nung siya ay 75 taong gulang, nilisan niya ang Haran at nagtungo sa Kanaan. Kaya dito siya pumasok sa Kanaan, ang lupang pangako ng Diyos. Nang siya ay 100 taong gulang, isinilang ang kanyang anak na si Isaac, ang ipinangakong anak. Kaya sa unang 75 taon, nanirahan siya sa Ur at Haran. Bilang anak ng isang mananamba sa idolo. Okay? Nabubuhay siya bilang anak ng isang mananamba sa Ur at Haran. Kahibalo ka, ang Amerika, puro imigrante. Kitang tanan, imigrante kung balikon ang atong kagikan, di ba? Kaya ang buhay ni Abraham ay tungkol lamang sa paglipat-lipat ng lugar. Nilisan niya ang daigdig at nagtungo sa Haran at sa wakas ay nakarating sa Kanaan, ngunit bago siya makapasok sa Kanaan, siya ay anak ng isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya halimbawa, lumipat ang aking ama sa Amerika noong bata pa ako. Bago iyon, nung nakatira kami sa Korea, Buddhist ang nanay ko. Pumunta siya sa templo at alam mo na, nagbigay ng pera para mailagay ang pangalan namin sa isa sa mga haligi o kung ano man iyon. Hindi ko alam. Sa templo, di ba? Ang tatay ko ay naninigarilyo at uminom ng labis. Matagal na panahon na to, no? Nung hindi pa nila alam na mapanganib pa lang sigarilyo, di ba? Kaya lahat ng tao ay naninigarilyo noon. At bigla na lang, sabi niya, pupunta na kami sa Amerika. Parang ano-ano. Bakit? Asa ang Amerika? Na yun, niingon siya, kahibalo ka, Kristiyanong nasod ang Amerika, maong magkristyano ta. Random ka ayos ha. Nagpadayon ko og sigarilyo og inom karon. Gibuhat pod niya, katingahalan gyud, nagsugod na pod mig simba. Murag, unsay nahitabo? Ang pagsimba, dili importante na ako kaniadto kay bata pa ko. Pero mauto. So kadadto, nagsugod mig simba, nahimong Kristiyano, ug karon pastor nako. Amang-hamangha, di ba? Kaya ganon ang nangyari kay Abraham. Anak siya og magsisumba og Diyos-Diyos. Apan sa edad nga 7 ug 5, giingan siya sa Dios. Biya ni anang lugara adto sa laing nasod ug mahimo kang akong anak, ang anak sa Dios, si Abraham. Kaya sa unang 75 taon ay namuhay siya sa isang makasalanang lugar. At pagkatapos ay bigla na lamang nang siya ay mag-75 taong gulang, siya ay naging ama ng pananampalataya sa lahat ng mananampalataya. At pagkatapos, sa loob ng 25 taong ito, hinintay niya ang pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng maraming inapo ng may karapatan at ang lupaing ito, ang lupain ng Kanaan, ay ibibigay sa kanya at sa kaniyang mga inap. At sa wakas, nang siya ay 100 taong gulang na, isinilang niya si Isaac. At pagkatapos,
Sa sumunod na 75 na taon, nabuhay siya bilang ama ng ipinangakong batang lalaki. At kaya, sa katunayan, siya ang ama ng pananampalataya. Sa edad nga 99, giilisan sa Dios iyang ngalan og Abraham. Nagpasabot kini nga amahan siya sa daghang nasod. Sa unang 75 katuig, namuhay siya kasama si Tera. Sa huling 75 katuig, namuhay siya kasama si Isaac. At sa pagitan, dito, nanirahan siya ng ilang panahon kasama si Ismael na anak niya dahil sa sarili niyang mga pagnanasa. Tama ba? Sa pagtatapos ng aklat, ganito ang sabi ni Reverend Abraham Park, ang 100 taon na ito rito mula 75 hanggang 175, ang 100 taon ng buhay ni Abraham sa Kanaan ay parang isang roadmap patungo sa kaharian ng Diyos ha, parang isang mapa patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nitong 100 taon na siya'y nanirahan sa lupain ng Kanaan, ang Kanaan ang lupang pangako. Tama ba? Ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Diyos para sa atin. At sa loob ng 100 taon na iyon, ang buhay ni Abraham ay parang isang mapa para sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin itong matutunan. Pero hindi ibig sabihin noon ay perpekto siya. Gaya ng sabi ko, di ba? Sa loob ng 100 taon na iyon, marami siyang nagawang pagkakamali. Nung nagkaroon ng tagutom, pumunta siya sa Ehipto nang hindi niya dapat ginawa, di ba? Dapat siyang manatili sa Kanaan. Ngunit hindi siya makapaniwala na ang Diyos ang maglalaan sa kanya sa panahon ng tagutom, kaya't umalis siya. Noong hindi pa siya nakakaanak, ano ang ginawa niya? Kinuha niya si Hagar, ang kaniyang alipin, tama, at nagkaroon silang isa pang anak, si Ismael, sa pag-aakalang si Ismael ang magiging tagapagmana. Ngunit hindi iyon ang gusto ng Diyos, kaya maraming pagkakamali si Abraham tulad nating lahat. Ngunit ang isang bagay na nagpalakas sa kanya ay ang hindi niya lubusang pagtalikod sa Diyos. Siya ay palaging nakadikit sa Diyos. Mauna ang angay natong makatunan sa iyang kinabuhi. Kaya sa madaling salita, upang tayo ay maging mga inapo ni Abraham, kailangan nating magkaroon ng pananampalatayang tulad ni Abraham. Ngunit hindi lamang iyon. Sa Juan 8, versikulo 30, may sinabi pa si Jesus. Sige, dumako naman tayo sa Juan 8:39. Ablihi ang inyong Biblia sa Juan 8:3. Sa Juan 8:39, nitubag sila, si Abraham ang among amahan. Giningan sila ni Jesus, kung mga anak kamo ni Abraham, buhaton ninyo ang iyang mga binuhatan. Kaya kung kayo ay mga anak ni Abraham, ano ang kailangan ninyong gawin? Kailangan mong gawin ang mga gawa ni Abraham. Kailangan nating mamuhay tulad ni Abraham. Kailangan nating taglayin ang pagsunod ni Abraham. Kaya ang pananampalataya, gaya ng sabi ko, ay isang bagay na ipinagkakaloob ng Diyos. At kailangan nating gamitin iyon upang magdulot ng pagsunod sa ating mga buhay. Ang atong pagkaania karon, sa akong tanaw, maoy kamatuoran nga gihatag sa Dios kanato ang iyang grasya ug pagtuo. Kinahanglan nato kining gamiton aron mosunod ug mamunga pinaagi sa maong pagtuo. At ginawa iyon ni Abraham. Ang huling utos na ibinigay niya sa kanya ay, ialayan mo ang iyong anak si Isaac. Minamahal na anak na isinalang niya noong siya ay 100 taong gulang. Isipin mo kung gaano kaganda ang batang ito. Ikaw ay 100 taong gulang na
at nagkaroon ka ng anak at saka sinabi ng Diyos, patayon mo siya. Pero tama ang ginawa ni Abraham, kaya sinabi ito ni Reverend Abraham Parkania. Para kay Abraham, si Isaac ang kanyang huling pagmamahal, ang huling pagkakabit niya sa mundong ito. Ito ang kanyang huling pag-ibig, si Isaac. At sinasabi ng Diyos, isuko mo kahit iyan, ihandog mo rin iyan sa Diyos. At ginawa niya yon. Kaya iyan ang gusto nating makamit sa atong buhay. At matututunan natin na hindi si Abraham ang gumawa nito. Ang Diyos ang nagbigay daan sa kanya upang magawa ito. Iyon ang napakaganda. Dahil kung tayo ang magdidesisyon, wala ni isa sa aton ang makagawa nito. Ngunit binigyan ng Diyos ng kapangyarihan si Abraham na gawin ito. Kaya bilang konklusyon, ang buhay ni Abraham ay maaring ibuod sa dalawang bagay. Dalawang gawa, tama ba? Ano ang ginawa niya? Saan man siya magpunta, nagtayo siya ng mga altar at nagtayo ng mga tolda. Bisan asa mo adto si Abraham, nagtukod siya og altar og tolda. Ang pagtukod og altar karon nagpasabot og pagsimba, di ba? Bisan asa siya, nagsimba siya sa Dios. Mao to iyang kinabuhi. Siya ay isang mananamba. Kaya kung may magtanong sa iyo, anong gagawin mo? Ingon ka, mananamba ta. Ayaw inga nga kabalo na ka. Ayaw ihatag sa ilang imong trabaho. Ingon lang, mananamba ta. Sakto. Mauna ang gipangita sa atong amaan. Sa Juan 4:24, sinabi ni Jesus, ang ating Ama ay naghahanap ng mga mananamba na sasamba sa espiritu at katotohanan. Hindi ba? Ayan ang buhay natin na tumatawag sa lahat. Kita mga mananamba sama ni Abraham. Sunod, nagtukod siya og tolda. Nagpasabot nga namuyo siya isip manlalakbay. Ang sojourner ay nangangahulugang isang taong naglalaklabay. Hindi ito ang aming tahanan. Hindi kami nakadikit sa lugar na ito. May isa pa tayong bahay na pupuntahan. Iyan ang uri ng buhay na ipinamuhay ni Abraham. Kaya ang isang manlalakbay ay kailangang maglakbay ng magaan. Kailangan nating magkaroon ng pinakamaliit na bagahe hanggat maaari. Iyan ay isang tunay na manlalakbay. Ang manlalakbay ay walang kaugnayan sa mundong ito. Hindi ko sinasabing dapat tayong mamuhay, ang ibig kong sabihin, dapat tayong mamuhay na parang mga palaboy na ganyan. Pero ito, ang tinutukoy ko ay ang ating espiritualidad. Kailangan nating maging ganito. At upang bigyang daan si Abraham na maging katulad niyan, ano ang ginawan Diyos? Inihiwalay siya ng Diyos sa mga mahahalagang bagay sa kanyang buhay. Una, inihiway niya siya sa kaniyang amang si Terah. Pagkatapos ay inihiwalay niya siya sa kaniyang pamangkin na si Lot. Kita mo, pinuputol niya ang lahat ng uri mga pagkahumaling at pagmamahal sa kanyang buhay na hahadlang sa kanya sa paglapit sa Diyos. Pangatlo, hiniwalay niya siya sa kanyang ang unang anak na si Ismael at sa huli, pinaghiwalay niya ito kay Isaac. Ang kanyang huling pag-ibig, ang kanyang huling pagmamahal, ang kanyang huling pagkapit. Kaya si Abraham ay isang ganap na manlalakbay. Siya ay ganap na nakatuon sa Diyos lamang. Pero nangyari iyon ng mga dekada. Matagal ang ginawa niya noon. Kaya dito rin tayo patungo. Gusto mo naming mamuhay ng ganito. Ngunit sa paglipas ng panahon, magkakamali rin tayo tulad ni Abraham. Pero ayos lang yun basta't hindi tayo susuko. At hanggang tayo ay nagtitiwala at naniniwala na ang Diyos ang siyang tutupad sa lahat ng mga bagay na ito. Kung may ipinangako siya, tutuparin niya. Hindi tayo. Kailangan lang natin na nandun. Yan lang. Umayo ka lang dyan at walang gagawin. Pero napakahirap naman yan para sa mga tao, di ba? Dahil lagi kaming nababaliw, gusto naming gumawa ng isang bagay. Tumayo ka lang dyan at walang gagawin. Amen? Magsabi ka ng amen. Sige, kaya ganoon nga ang ginawa ni Abraham. Sumamba siya at nagtayo ng mga tolda. Kaya ang ating pagkakakilanlan ay ang dalawang bagay na ito. Tayo ay mga mananamba at tayo ay mga manlalakbay. Ito ang ating pagkakakilanlan sa tipan.
At kaya naman mahalaga si Abraham para sa atin ngayon dahil siya ay isang mananamba at manlalakbay. Kaya tayo rin ay dapat maging mga mananamba at manlalakbay. Magtapos tayo sa pagbasa ng Jeremias, Kabanata 6, Talata 16. Sige Jeremias, Kabanata 6, versikulo 16. Sinasabi sa Jeremias, Kabanata 6, versikulo 16. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa tabi ng mga daan at tumingil kayo, at itanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan, at maglakad papasok doon. At makakatagpo kayo nga kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ngunit sinabi nila, hindi kami lakad doon. Kita mo, ano ang sinabi ng Diyos? Tumayo lang sa tabi ng daan at tumingin at magtatanong para saan? Magtanong tungkol sa sinaunang landas. Yan ang landas na tinahak ni Abraham, ang landas na tinahak ni Isaac, ang landas na tinahak ni na Jacob, Jose, Moises, at lahat ng mga propeta at taong may pananampalataya. Doon matatagpuan ang mabuting daan. Iyan ang sinabi ng Diyos. At maglakad papasok noon. Ano ang mangyari? Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong nakaluluwa kahit sa abalang mundong ito, kahit na nakatira kayo sa Manhattan. Sa mga cellphone at internet at lahat ng uri ng teknolohiya, kahit na nasa paligid lang natin iyan, hindi na mahalaga. Dito mismo sa kaibuturan, sa ating mga puso, dapat nating tahakin ang sinaunang landas na tinahak ni Abraham. Kung magkagayoy, makakasumpong kalo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kahit pa tumutunog ang cellphone mo ng 3:00 na madaling araw at matanong mo, sino ba itong taong ito na tumatawag sa akin ng ganitong oras? Hindi. Baril, sa atong mga puso, tayo ay lumalakad sa sinaunang landas at makakatagpo tayo ng kapahingahan para sa atong mga kaluluwa. Iyan ang kailangan naton ngayon sa abalang mundong ito at ibibigay iyan ni Abraham para sa atin. Amen. Pag-aralan natin ang sinaunang landas na iyan. Magkuyog taog lakaw paubos. Nagampo ko nga makakaplag kitang tanan o kapahulihan para sa atong mga kalag, pinaagi sa pagtuon kang Abraham. Amen. Sige, manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa kahangahangang araw ng Panginoon na iyong ipinagkaloob. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng iyong biyaya upang kami ay makapaniwala sa iyo. Ama naming Diyos, habang nalalapit na kaming matuto tungkol kay Abraham sa susunod na mga linggo, dalangin ko na bigyan mo kami ng iyong karunungan at buksan ang aming mga puso at tulungan kaming sumunod at tahakin ang sinaunang landas na hindi nais tahakin ng mga Israelita. Pero naniniwala kami na iyon ang mabuting paraan. Naniniwala kami na doon matatagpuan ng aming kaluluwa ang tunay na kapahingahan sa mundong ito. Diyos Ama, idinadalangin po namin ang lahat ng kaluluwang narito ngayon. Abang imi nga makitaan ang karaan nga dalan sa among kasing-kasing sa imong pulong, aron makalakad mi uban nimo. Amahan, ani ami sa pagsimba nimo, himua kining tinuod namong katungdanan. Tabang imi sa pag-ingon, magsisimba ko sa Dios. Kini ang labing mahinungdanon sa among kinabuhi. Himayaon ka namo pinaagi sa among pagsimba, magpuyo kaming alang ni Ine, ug magpuyo kaming magpapanawa sama ni Abraham, aron wala kaming higot, kundi ang among kalag, kasing-kasing ug mga mata nakatutok kanimo Ginoo, among amahan sa langit. Salamat ni ining grasya, ihatag namo ang tanang himaya ug giampo kini sa ngalan ni Jesus.